Yan. Good morning mga idol. Ha? Welcome po muli sa ating channel sa Uno Online Vlogs TV. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Pero mga idol tulad pa rin ng dati, sa maikling sandali, sana samahan nyo ako tungkol sa ating programang ito. Pero siyempre, shoutout muna sa ating mga subscriber, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At siyempre, kung bago ka pa sa channel kong ito, idol, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para naman lagi ka rin updated sa ating mga video. Pero mga idol tulad pa rin ng dati, wala naman tayo ibang gagawin kundi magkukwentuhan tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa ating ikinabubuhay. Ngayon din sa mga pang-araw-araw na ating ginagawa. Pero yung mga kapwa nating vlogger dyan na may kanya-kanyang content na ibinablog, shoutout sa inyo mga idol. Alam ko sa mga sandaling ito, busy rin kayo, pero sana nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero ba, idol i-remind ko lang uli sa kwentuhan natin ito, yung tungkol sa sistema natin bilang mga senior. Ito'y para sa mga kapwa ko senior na umiidad ng 60 pataas. Dahil ang edad ko, mga idol, nasa 68 na ako. Oo. Alam nyo, uulitin ko lang yung naikwento ko nung nakaraang video ko na ang mga senior pala, pag umidad ka na ng 68, ay yung dati mong ginagawa nung kabataan mo pa, hindi mo na kayang gawin. Oo, dahil kasi naikwento ko na nga sa inyo nung ako yung nagpunta ng Quezon City, yung karsada ron medyo bumaha. May mga tapakan doon, may mga step na inilagay yung mga tao para wag makalusong sa baha. Pero merong isang step doon na may gitang metro ang agwat. Pero kaya naman lundagin. Kaya lang sa mga kagaya nating umiidad na, lalo 68 ka na, pataas, may peligro. Oo, kasi akala ko nga kaya kong lundagin Nalundag ko naman, pero muntik ako sumablay. Oo. Kaya doon ko nalaman, tayo pa ng mga senior, yung lakas natin nagbabago na. Oo. Isip mo lang ang malakas, pero yung katawan mo, malabo na. At yung mga paa mo, yung mga ano mo. Kasi nunundagin ko yun may gitang metro lang naman Kalahin yung muntik akong madapa. Kasi pag lulundag ka, yung isang paa mo, iaabang mo sa babagsakan mo. Ginaya ko yung nauna sa akin na medyo bata pa siya, hindi pa siya senior, mga idol. Ginaya ko yun kalahin mo, nalundag ko naman. Kaya lang, pag taplak ng paa ko doon sa step, buntik na kasi malambot na pala mga tuhod natin, mga idol, pagka ganong edad na. Lumambot mabutit na ito ko kagad yung isa kong paa. Kung hindi, ay patay. Baka naglumpasay ako sa tubig. Oo. At ang mabigat doon, madapa ka man doon, walang tutulong sa'yo dahil siyempre, yung mga kasabayan mo, mga naka-spotting nakasapatos, sino magtsatsagal lumusong doon para itayo ka. Maliban na siguro kung may mga tambay doon, nakatsinelas o nakayapak, pwede, wala Kami dumadaan doon, puro mga naka-spotting sipin mo, paglundag ko nagulat pa nga nasa likuran ko napasigaw din napaganon. Bigla nga ako nalambot Kaya mga idol advice ko na sa inyo kung sanay kayo lumundag ng mga malalayo at malalaking hakbang, pag mga ganong edad na, ingat na. Sipin mo, pinagpala pa rin ako nung araw na hindi ako lumupasay doon sa tubig. Kung sumablay ako at nadapa ako doon, malamang uuwi akong basa ako. At ang mabigat pa, ang baho ng tubig. Kaya wala magtsatsagang dadampot sa'yo doon.
Kaya yun ang naging karanasan ko, mga idol. Kaya sinishare ko lang sa inyo. Oo. Dati mga flyover na yan, mga 2 hakbang, 3 hakbang, pag inakyat ko yan, panis yan sa akin eh. Pero ngayon, sinubukan ko. Yung 2 hakbang lang, yung 2 baitang na lalaktawan mo, mahirap na. Oo. At saka hihingalin ka na pataas. Hindi na kaya, hindi kagaya nung dati. Dati tinatakbo ko pa yan, yung mga flyover na yan. Tinatakbo ko pa akyat yan. Lalo nagmamadali ako. Pero ngayon, hindi na. Kaya doon ko na-obserbahan na malaki ang pinagbabago. Basta mga idol, pag edad mo na 60, obserbahan mo na yung sarili mo. Oo. Dahil yung nakasabayan ko, mas bata pa sa akin. 50 lang siya mahigit, wala pa siyang 60. Yung isang sakong bigas, hindi na niya kayang buhatin. O, pero ako mga idol, nabuhat ko pa yon. Hanggang 65, kaya pa. O, ayaw ko na yung mga iba kong kasabayan na gano'n ang edad, ha. Pero ako nakaya ko pa hanggang 65. Pero sinubukan ko ngayon mga edad, ganitong edad na, 68, hindi ko na kaya. O, atang masiguro sa balikat ko, mabubuhat ko pa rin siya, pero hindi na ako pwedeng lumakad ng malayo. O, kung lalakad ako ng mga kagaya nung binuhat ko sa Bigan, nung nasa Bigan kami, mga 30 di pa yung layo, mula sa kalsada, papasok. Mga ganun kalayo, palagay ko hindi na. Hindi ko na may papasok sa loob yun, ibababa ko yun. Oo. Kaya doon ko na naman na malaki talaga ang pinagbabago. Dati hindi ako naniniwala dyan. Yung pala, totoo yung sinasabi ng iba, ang isip mo lang ang malakas. Oo, isip mo lang at pakiramdam ang malakas. Pero yung katawan mo at yung tunay mong lakas, wala na. Malayo na. Hindi na kagaya ng dati. O kaya nga mga idol, yan, ina-advise ko lang sa ating mga kapwa senior at saka doon sa mga papunta na sa senior, yung mga bata-bata pa na papunta na sa senior, sana nakakakuha na kayo ng idea dito sa ikinukwento ko. Dahil baka mangyari sa inyo, subukan nyo yung dati yung ginagawa, sasablay ka na. Oy, lalo yung mga lundag-lundag, huwag mo nang gagawin yan. Kung dating kaya mong lumundag, ng malalayo at mataas, huwag mo nang gagawin. Pag umidad ka na ng 60, ingat ka na. Kasi may mga kasabayan ako sa edad na 60, hindi na kaya yun. Oo. Pero buti na lang ako, hanggang 65. Yung lakas ko medyo pa, kaya pa. O yung sasakong bigas nga 50 kilos Umidad ako ng 65, kaya ko pang buhatin. Oo. Pero yung sinubukan ko mga 67, 68 na ako, nabubuhat naman, kailangan iatang sa balikat ko, pero hindi na ako pwedeng pumasaan ng malayo. Hindi kagaya nung bata-bata pa, kahit sabihin pa 100 metro yung lalakarin na yan, wala yan, panis yan. Pero ngayon, hindi na talaga pwede. Kaya mga idol, yan lang ang advice ko sa ating mga kapwa senior, ha. Kapag kayo senior na, basta pag umidad ka na ng 60, alalayan mo na ang sarili mo. I-concentrate mo na ang sarili mo na nasa relax ka lang. Oo. Huwag na yung dating ginagawa mo mga heavy duty na huwag mo nang gagawin yun. Oo. Yeah, mga konting buhatin, pwede pa siguro. Pero yung mga dati nang ginagawa mo, hindi mo na pwedeng gawin. Kung magawa mo man yun, may peligro ka. Oo, totoo yun. Dahil ako sa naranasan ko Sipin mo, lundagin ko yung, nakita lang naman 1 metro. Nung kabataan ko, kahit 2 metro layo na, kaya ko lundagin yan Bubuelo lang ako Pero yun, 1 metro lang halos mahigit Panis nga nung nauna sa akin medyo bata-bata, panis nga nung lundagin niya Isang hakbang lang niya ng ganun Kaya nga akala ko, kaya ko rin Pero hindi rin ako bumelo kasi. Pero siguro kung bumelo ko, baka hindi ako na wala akong bumelo basta nilundag ko lang siya ng paganon Pero delikado. Kaya mula nun, nadala na ako. Tapos tinry ko nga sa mga akyatin, mga overpass. Sinubukan ko yung tigda 2 hakbang, 2 baitang. Hindi na rin pwede. Oo. Malambot na talaga yung mga tuhod pala natin pag may edad ka na. Tsaka masakit sa ganito. Hindi na kagaya nung dati. Isip mo lang talaga pala ang malakas. Malinaw pa ang mata mo, malinaw pang ang pandinig mo, pero pala yung lakas mo talagang medyo nababawasan na.
O kaya mga idol yan advice ko lang sa inyo. Sana kahit pa paano may nakuha kayo idea sa ikinukwento ko tungkol sa pagiging senior. At saka yung mga bata-bata pa dyan na patungo na sa senior. Sana nakapulot kayo ng idea para pag dumating na kayo sa tamang edad na senior na kayo, hindi nyo nagagawin yung dati nyo ginagawa. Pero maobserbahan mo pa rin yan habang patungo ka sa senior. Obserbahan mo yung sarili mo, yung katawan mo. Mararaman mo yan na ang isip mo lang pala ang malakas. Pero yung katawan mo, may pagbabago. At yung lakas mo. Ito yan mga idol. Ngayon, puntahan naman natin yung iba pang kwentuhan na may kaugnayan naman sa nakaraang kwentuhan natin tungkol sa mga kababalaghan. Kasi meron akong kwentuhan tungkol sa sistema ng ganyan. Nagtatanong siya tungkol sa yung may third eye. Idol, ayaw niyang paniwalaan na yung mayroong tunay na third eye kayang tignan yung kaloob-looban ng katawan ng isang tao. At ang sabi niya sa akin, yun daw ganun, hindi raw yun. Ang tawag daw doon, may sarili siyang vision. Nabivision lang daw niya yung mga nangyayari at saka yung mga nakaraan. Visualize, kumbaga, hindi raw third eye yun. Kasi iba raw ang third eye. Sabi ko, talaga magkaiba. Kasi sabi ko sa kanya, yung bayaw ko, merong sinasabi mong visualize, yung vision. Nabivision niya yung nakaraan mo. Pag natitigan ka niya, nabivision niya yung nakaraan mo. At nabivision din niya yung hinaharap. Yung darating. Yon. Hindi kagaya nung talagang may third eye. Sabi nga nung bayaw ko, iba. Kasi yung kasama namin, may third eye. Siya, may vision. Ang sabi nung kasama namin, tignan natin kung magkapareho tayo. Meron akong titignan kung makikita mo. Mayroong bahay. Tinignan nila yung bahay, sabi niya. Yung bahay na yan, 2 kwarto, tapos may CR sa taas, tapos sa baba, 1 kwarto. Alam mo, sabi nung bayaw ko, wala naman sa third eye, pero may vision siya. Sabi niya, pag mga ganyan, hindi makukuha sa vision yan. Hindi kaya. Yung vision pala, pasumpong-sumpong lang pala yun. Hindi talaga kagaya nung may third eye, matik. Kaya sabi ko nga doon sa kakwentuhan ko, iba ang third eye, iba ang vision. Yung vision, kaya niyang ibalik yung nakaraan, kaya rin niyang tignan yung hinaharap. Visualize nga. Hindi kagaya nung may third eye, yung loob ng bahay, yung may vision, hindi niya kayang galugarin yung loob ng bahay. Nasa labas siya, titignan niya yung loob ng bahay kung sinong tao. Hindi kaya. Pero yung may third eye, pag tinignan niya yung bahay ng ganyan, alam niya agad kung sinong tao dyan. At saka malalaman niya agad kung ilan ang kwarto sa lugar na yan. At kung sino ang nasa loob. Yon, kasi nga, yung bayaw ko nga, wala naman sa third eye, pero pag natitigan ka niya ng matagal, lalo't magpapagamot ka, nalalaman niya kung ano ang karamdaman mo. Parang nabivision nga niya, pinapakita sa kanya sa pamamagitan ng parang imagination niya o vision niya kung ano ang sakit mo at kung sino sumasalbahe sa'yo. Nabivisualize niya. Pero hindi kagaya ng may third eye, wala siyang visualize, pero pag tinignan ka niya, sa loob-looban ng katawan mo, gagalugarin niya, kita niya. Kasi meron kaming kasama na sabi niya, panay pa doktor panay punta ng doktor, sabi masama daw ang tiyan. Alam mo, sabi nung kasama namin with third eye, buntis yan, lumalaki na yung bata sa tiyan. Sipin mo ganun katindi ang may third eye, nakayang galugarin yung buong katawan mo, para kang in x-ray. Pero yung may visualize, hindi. Kasi bayaw ko nga pag sinabi ko, kuya, tignan mo nga kung ano lang sa katawan nito, kung ano nilagay dito. Hindi niya makita. Hindi niya kailangan i-concentrate niya muna. Concentrate siya, paganahin niya yung visualize niya. Yung vision niya. Hindi kagaya ng may third eye, matik.
Kaya kasama namin may third eye, pag sinabi namin, tignan mo nga kung ano sa katawan yan. Pagtingin niya, marami kang karayom sa ulo tinagtad daw ng karayom dito. Tsaka sa paa mo, may mga nakatarat. Ganon, ang mga may third eye, hindi kagaya nung sinasabi sa akin nung kakwentuhan ko na wala, isa lang daw yung may third eye, tsaka yung vision. Hindi pareho. Tsaka yung may vision, yung tinatawag na visualize, yung may vision siya, nabivision lang niya yung nangyayari, hindi niya malalaman, kagaya nga, nabanggit na nga yung bahay niya, ipa-vision mo doon sa may vision niya, hindi niya makikita yung nasa loob ng bahay niya, hindi niya malalaman kung sino mga tao niya, kung ano. Kasi wala naman sa third eye, hindi kagaya ng may third eye. Sabi nga nung kasama namin may third eye, pag meron ka kay ikang third eye, tumatagos yung paningin mo sa pader. Makikita mo kung sino nasa loob. At kung pagaganahin mo, yung palalakasin mo yung abot tanaw ng third eye mo, kahit gaano kalayo, naaabot. Walang malayo, walang malapit. At saka sabi niya, pag mayroon kang third eye, walang madilim. Kasi yung pinuntahan namin, nangangapa kami sa dilim, may flashlight kami, ang dilim-dilim, pero siya, wala siyang ilaw, nauuna siya sa amin. Ang layo na ng distansya niya sa amin Pero wala siyang ilaw Ayun, sabi nga niya, pag may third eye ka, walang madilim. Walang araw, walang gabi. Pag pinagana mo yung third eye mo. Yung bayaw ko, may vision siya, pero sa gabi. Gumagamit siya ng flashlight o kaya yung lampara. Ganun. Kaya magkaiba yung may third eye doon sa may vision. Iba yung vision. Kasi sabi nga niya, yung vision nga, siya nga may vision Hindi automatic na magagamit. Hindi kagaya ng third eye. Pag tinignan niya ng ganyan, lahat ng bagay na matitigan niya, alam niya agad. Pero kaya rin niyang ibalik yung nakaraan mo, kaya rin niyang tignan yung hinaharap mo. Kasi nga yung mga may third eye, sabi nga niya, pagka nagkaroon ka ng third eye at bukas ng third eye mo, may kasamang kapangyarihan yun, may kapangyarihan ka na nababasa mo yung isip ng tao. Pag tinitigan ka nga niya, nag-iisip ka Alam niya kung ano yung iniisip mo Ganun. Sana mga idol kahit paano, marami kayong konting natutunan mula sa pagiging senior at saka dito sa pinag-uusapan natin tungkol sa mga ganyang mga kababalagan. Paano? Sana sa mga susunod pa natin mga video, muli nyo ako samahan. Pero pansamantala ako magpapaalam sa inyo dahil dumating na ang tamang oras para tayo maghiwa-hiwalay. Pero bago ang lahat, huwag nyo naman kalimutan, i-like and share ang video ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga video. Pumindot na rin kayo ng ating bell button. Para naman, lagi kayo ring updated. Kaya mga idol salamat ng marami. Sa may sandali, sinamahan nyo ako. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ng Uno Online Vlog TV. Ay muling bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. Shoutout nga pala sa ating mga kapwa-vlogger dyan. Saan man kayo naroon, mga idol saan man kayong panig ng ating bansa naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Shoutout din sa aking mga business partner dyan sa Uno Online. Mga upline, mga mentor. Shoutout sa inyo. Ito po muli ang inyong lingkod mga idol. Si Boyet. Papaalam sa inyo. Paalam!